At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika tungkol sa matinding isyu ng katiwalian at ang reaksyon ng Pangulo ng Bansa na si President Coting ng Norte Jr. sa lumalalang sitwasyon na ikinabahala ng buong bansa. Nitong mga nakarang linggo, lumabas ang mga reports na naglalantad ng mga hindi kapani-paniwalang akusasyon ng katiwalian sa ilang mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa mga whistleblower, may mga opisyal umano ng gobyerno na may kaugnayan sa mga iligal na transaksyon at mga proyekto na pabor sa ilang pribadong kumpanya. Laking gulat ng publiko nang magsimula itong lumaganap sa social media at nagresulta ng malawakang pagkondena mula sa mga netizens. Dahil sa mga akusasyon, nagbigay ng pahayag si President Coting ng Norte Jr. na nagpakita ng pag-aalala sa mga naglalabasang isyu ng katiwalian. Ayon sa kanya, hindi niya palalagpasin ang anumang uri ng katiwalian sa kanyang administrasyon at bibigyan niya ng nararapat na aksyon ang lahat ng mga investigasyon hinggil dito. Pero tila hindi sapat ang mga pahayag ng Pangulo upang matigil ang galit ng mga mamamayan. Kasunod ng mga isyu ng katiwalian, nagsimulang magplano ang mga netizens ng mga kilos protesta online at offline bilang tugon sa mga nangyaring iskandalo. Ang mga grupong ito na binubuo ng mga ordinaryong mamamayan at mga aktivista ay naglabas ng mga hashtags na naglalayong himukin ang publiko na magsanib pwersa upang maglunsad ng tinatawag na People's Power upang igiit ang mga karapatan at pagbabago sa gobyerno. Ayon sa mga ulat, bagamat may mga pagsisikap ang ilang sektor na magsimula ng ilang People's Power na protesta, maring tinutulan ito ni PBBM. Sa kanyang pahayag, binanggit niya na walang silbi at makikinabang ang bansa mula sa mga ganitong kilos na posibleng magdulot lamang ng karagdagang kaguluhan. Nilinaw ng Pangulo na ang tamang paraan upang malutas ang mga isyu ng katiwalian ay sa pamamagitan ng legal na proseso at hindi sa pamamagitan ng kalye at protesta. Ayon sa ilang mga eksperto sa larangan ng politika, ang mga isyong kinakaharap ng administrasyon ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa kredibilidad ng gobyerno. Kailangan umanong magpakita ang Pangulo ng konkretong hakbang upang mapanumbalik ang tiwala ng mga mamamayan. Gayunpaman, may ilan ding nagsasabing ang mabilisang pag-aksyon ng mga netizens ay maaaring magdulot lamang ng hindi pagkakasunduan at pagkakapagdulot ng tensyon sa lipunan. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang monitoring at pagsusuri ng mga otoridad at mamamayan sa mga susunod na hakbang na gagawin ng administrasyon. Maging ang mga netizens ay patuloy na magmamasid at magpapahayag ng kanilang mga saloobin. Tiyak na magiging mahirap para sa gobyerno ang pag-address sa isyong ito, ngunit lahat tayo ay nagmamasid at umaasa na magkaroon ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng bayan. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. At tinanggal mo yung kanyang mga Davao Security Group or security personnel. Nakiusap si Bato na kung pwede na ibalik yung mga matagal na nagbabantay kay Inday Sara, which is, ano tawag dyan, na mga taga Davao nga na tinanggal at nag-oo ka naman. Pero ang sinasabi mo, Marbil, ang sabi mga pinagsasabi niya na wala naman daw doon sa hearing, mga kababayan, sinasabi niya kaya daw tinanggal kasi wala namang threat kay Inday. O wala daw high security threat kay Inday. Ikaw, Marbil, hindi mo ginagamit yung jutak mo. High profile yan. Si Inday, hindi siya ordinaryong na tao na walang nakakakilala sa kanya. Vice President yan. So sa bawat araw, may threat yan. Diba? Ang utos kasi niyan si Lisa Tanas. Pero si Coting, si Bangag, ang kanyang PSD ay what? 3,800. Tapos you compare to Inday na sinisira nyo na may 300 pa daw sa AFP. Day, totoo ba yun, Day? Mag-post ka ganit dyan, Day, kaya hampasin natin yung mga yawa na ito sa katotohanan. So, tinanggalan nyo si Inday ng security kasi sinasabi nyo walang threat. So, gusto nyo talagang magurgur yung Inday? Gusto nyo magurgur kasi may balak kayong gurgurin. Dahil gusto nyo manatili
kayo sa pwesto. Kasi nga naman, may awa ang Diyos, aayon siya sa tama, hindi niya always naman ang Diyos na aayon sa tama, di ba? Hindi pa yung tulutan ng Diyos, nagugurgur na lang kayo ng isang inday. Kasi yan naman talaga ang inyong gagawin eh. 'Di ba? I-eradicate ang inyong kalaban kahit sa anong paraan para manatili si Lisa Tanas at si Bangag at ang pamilya ng Araneta Romualdez para gawing zombie kayong lahat sa kagutuman, sa kabangagan, sa kasmagilan at kung ano-ano pa. Kaya ikaw, Marvel, yung mga paliwanag mo, obvious na ikaw ay aso ni Ngagbat. Puro harassment ang ginagawa nyo. Puro pang politika lang ang inyong interes. Puro personal na interes ang inyong ginagawa laban sa mga taong hindi umaayon sa inyong kabangagan. Na sinasabi mo, this is a rationalized deployment of PNP kasi kulang? Really? Kung tatanggalan mo si Inday ng 75 o tinanggalan mo na, tanggalan mo rin si Bangag. Dahil si Bangag, pati mga addictus benedictus niyang kaibigan, pati mga pulboronic niyang mga kaklase ay mayroong PSG. Pati mga nagmamanufacture ng pulboron, mayroong PSG. At ang PSG, ilan sa PSG, inuutusan pa ni Liza na mag-pick up ng pera sa kay Altenco. Ayon sa aking puting ahas. Yan! Akala ko ba shortage kayo ng mga officers o kapulisan? Yan ang ilagay nyo dyan. Yan, ikaw, Senator Bato, yung sinasabi ko, alam nyo naman yan, nagmaang-maangan lang kayo eh. Kayong lahat dyan. Kung nakarating sa akin ng mga balita, mas nauna pa nga kayo dyan kayo sa Pilipinas. Bakit ang mga PSG ay inuutusan ni Bangag at ni Lisa Tanas na mangolekta ng mga bribe money? Partikular sa PAGCOR. Kaya ikaw, Lisa, wag ka magmalinis. Ikaw ay masahol sa isang putik na masangsang dahil sa ginagawa nyo ng pamilya mo sa taong bayan. Ha? 2023 yan ang expose ko na inuutusan mo ang PSG. Nagrereklamo nga yung mga yan na overwork ang iba, overfatigue, kasi every other night o every night, nagpupulboronic session kayo. Wala kayong ginawa kundi mag-party, mag-hire ng mga artist, magbayad ng multimillion, mag-hire ng mga bugawlo, ng mga mag-hire ng mga natbugawlo, mga girlalo, o kasama ng bugawlo, mag-hire ng mga yan, at orgy kayo ng bonggang-bongga dyan, kung saan man. Di ba? Yan ba, mga kababayan? Kaya itong gobyernong ito, gusto akong ipagurgor. Ha? Sabi ko nga, ikaw, Lisa, alam ko. Yan, na isang tawag mo lang sa Romania dahil galing mismo sa bunganga mo yan. Dahil manggugurgor ka talaga, by hook or by crook, gugurgur ka, literal man o hindi. Dahil sukol na kayo, dahil ang isang nyong number one supporter na binudol nyo ay nagsasalita laban sa inyong mga kabangagan. Ang sabi ko sa iyo, Bangag Junior, kung bangag ka pa ngayon, isang beses lang ako mabuhay sa mundong ito. Hindi ako takot matsugi. Okay? Dahil hindi ako takot magurgur. Pero hindi ko kayo hahayaan na madali nyo lang ako gurgurin. Dahil yan ang inyong misyon. Misyon gurgur, Maharlika. Misyon intimidate, Maharlika. You're not gonna win. Okay? Kakampi ko ang tao, kakampi ko ang Diyos, tandaan nyo yan. Ha? Kayo kakampi nyo ang dun, nasa Gimpierno. Masahol pa nga kayo, nalagpasan nyo pa nga eh. Diba? Yan ang katotohanan. Puro kayo pang gigipit. Imagine nyo, mga kababayan, ulitin ko, ang mga kawawang, whether anong relihiyon mo, anong kasalanan ng mga QOGC man. Saya, taga si Inday. Oy, try ko. Sinapian na ako ng bangag. Alright. Parang napuwing ako. Sorry.
ng KOJC members. Ano ang kasalanan nila? Hindi nyo mahanap si Pastor, babalingan nyo ang mga KOJC members? Sabi nga ni Cathy na gawain ng mga bangag sa Davao na nagpapalabas ng mga nakakulong para manindak ng tao o pwede rin manggurgor. Yung mga bata na na-trauma, ganun ba? Well, actually, hindi ko dapat tinatanong na ganun ba kayo kahalang ang kaluluwa. No, they are halang, more than halang. My God, mga kababayan. Nanawagan na si Cathy kay Amy Marcos na mag-ano na siya. Ito pala. Senator Amy, magharapan nga tayo. Poroting ko yung... Di ba? Kailan ka magsasalita, Senator Amy? Ano, nagbubudol-budulan na naman tayo? Maglalaro tayo ng budol-budulan? Kailan ka magsasalita? Binudol mo kami, sisingilin talaga kita. Alam mo na yung kapatid mo ay bangag. Okay? Diba? Ang plano nyo, ulitin ko uli, gusto nyo i-redeem ang pangalan ng inyong ama. Okay, fine. Naging katuwang kami. Okay sana kung rinedeem nyo sa kabutihan. Kahit alam mong bangag ang kapatid mo, ginamit mo siya, di ba? Pinush mo siya, ginamit nyo si Inday, kasi lalaki nga naman siya, pero dapat ikaw na lang ang naging presidente kung talagang ikaw ay gagawa ng tama. Pero ngayon, paano kami maniniwala, Senator Amy, na hanggang ngayon, tahimik ka. Ikaw ang witness na buhay. Ang mga kamag-anak mo pumupunta na sa'yo. Mapa Romualdez, Mapa Marcos, alam na lang na si Bangag Jr., nakita niyang pinosto sa Boljakan, na ang ngiwi ng kapatid mo, hindi niyo maikukubli ang kanyang ngiwi na laging humahawi ng kanyang giti. Hindi, wala pala siyang giti. Okay. Redeem gone wrong, sabi ni Arlo. Okay, si Yu Chang Vlog. Uy, palangga, how are you? Huwag yun na tayo magsalta. Okay? Ilabas mo na yung hibla. Kasi paasa siya. Malapit na yung hibla. Ano naman palangga. Ilalabas natin hibla. Okay? Yung isang hibla. Alright? Huwag magpauto. Oo naman, never tayo magpapauto. Diba? Alam mo, Senator Amy, alam ng mga kamag-anak, ulitin ko. Ikaw, bangag, hindi mo to madidenay. Alam nyo na to, na nung araw ng malalagutan na ng huling hininga si Marcos Sr., hinanap ka pa nga eh. Kasi nagbabangag ka daw, sabi ng informante natin. 'Di ba? Nagbabangag ka, Marcos Jr. Yung tatay mo, tagumatayon na, bedridden, ikaw nasa party ka. Nagbabangag ka, hinanap ka pa. At alam mo yan, Senator Amy. Asa ayaw mo magsalita? Kala ka magsasalita? Day, narinig mo ba ako? Day, Sara? Ano ba ang drama ni Senator Amy? Bakit hindi pa siya nagsasalita? Alam naman ng mga circle nyo wag na nga tayo maglokohan. At dapat, kung talagang may pagmamahal ka, Senator Amy, sa tatang mo at sa taong bayan, at may utang na loob kayo sa taong bayan at sa mga Duterte, dahil kahit ano pa ang gawin ng mga Pulangaw, maganda ang ginawa ni Pangulong Duterte nung panahon niya, lalo na sa mga kapulisan at mga kasulandoluhan. Lahat sa OFW, lahat. Of course, maliban yun sa mga kawatan na hindi niya na kayang makontrol yun dahil di niya nakikita. Di ba? Ang iba, pinagtatanggal niya. Malayong malayo. Okay? Kahit ano pa ang gawin ng mga dilaw dahil galit sila sa aming mga Bisaya. Matitigas ang dila. Okay? Hindi nyo pwedeng itaburahin sa mamamayang Pilipino, lalo sa men and women in uniform, na dinoble ang kanilang sweldo, binigyan ng maayos na benepisyo, itinaas ang moral ng isang Duterte. Hindi nyo maiaalis yan dahil ako mismo, na based dito sa Amerika, na eksperyensya ko mismo ng 3 beses, well, not 3, during Pangulong Duterte, 2, 3, I think 5 times, akong pabalik umuwi sa Pilipinas, nagbakasyon pala, dito pala ako nakatira. Okay? So, nagbakasyon sa Pilipinas, na-experiensya ko mismo na walang kumungkotong sa akin sa airport. Ngayon, lahat mangungotong.
dahil ang kanilang presidenteng bangag ay numero unong, hindi lang kutong, mangangamkam. Kahit anong sira nyo kay Digong sa kanyang pamilya, ang layo-layo nyo sa kanya. Si Pangulong Duterte, isang salita lang natutuliin, si Lucio Tan nataranta, nagbayad agad ng tax niya na matagal niyang hindi binayaran. And that is 6 billion pesos. Sabi ko nga, kung si Pangulong Duterte ay corrupt katulad ng mga Marcos, wala siya dyan sa tinitira niya sa Davao. Nasa mansion siya, nasa Forbes Park siya. Abogado yan. Pwede niyang lusutan ng mga bagay-bagay na kunyari, this asset is from my business, Pero pinili niya na yung 6 billion doon na binayad ni Lucio Tan ay ilagay sa tamang kalagyan, which is para sa mga proyekto na ini-enjoy nyo ngayon dyan sa Pilipinas. Sabi ko nga, kung si Duterte ay gusto niya lang kawatin yan, hindi na siya nagsasalita na, Lucio Tan, pag hindi ka nagbayad, tuliin ta ka. Meron na lang dapat secret deal. Lucio Tan, 6 billion yan. 3 billion na lang. Nakasave ka ng 3 billion, bulsa ko na yan. Diba? Pero dahil hindi siya katulad ni Bangag na lahat, pati mga kapulisan, pati mga kasalanduhan, pinapatos ang 50 pesos na rice subsidy. Kasi nga naman, yung 50 pesos pag nagsama-sama, a month is like 11 million. Maghati-hati siguro si Marbil at si Lisa, 50-50 tayo, madam. Diba? Gusto nyo talagang sipsipin ang dugo ng mga kapulisan at ng mga kasundaluhan at buong mamamayang Pilipino. Gusto nyo talaga ubusin ang dugo namin. Kaya pag naubos na yung dugo namin, kayo na ang gagawin namin. Para ka namin zombie, ha? Sisipsipin din namin yung dugo nyo. Parang, di ba, nanood kayo ng, what do you call that? Walking Dead. Grabe na addict ako dyan. Nakita nyo? Pag wala nang makain ng taong bayan, kayo na ang kakainin yan. I'm telling you, sa bawat salita ng bunganga ko, growing up, nangyayari. Kahit sa pangarap ko sa buhay, wala akong pinangarap na hindi ko natupad. Totoo yun. Kaya lang hindi ko pinangarap maging bilyonaryo. Yun lang ang pagkakamali ko. Dapat pala nag-wish ako na naging bilyonaryo ako. Pero lahat ng pinangarap ko, nagkatotoo. Lahat ng sinabi ko na itong taong ito darating sa panahon na ganito ganyan. Lalo yung mga nang-api sa akin. Mga nang-api sa akin growing up. Pinagtutumba ko na silang lahat. But seriously speaking, darling, mga palangga, God is good. Mahal pa rin ng Diyos ang Pilipinas, kaya kung bakit ito nangyayari, kung bakit nalaman natin ang kasinungalingan ni Bangag during Karina na may 5,500 na flood control pero wala, nag-dredge ng mga basura pero wala, 'di ba? Tapos yung lahat ng mga yan. Ito si Cathy naglumabas na mismo siya yung eyewitness. Imagine mo si Morales nung PDEA leaks, ang sinasabi lang niya, may pumunta na informante na nire-report na si Bangag Jr. daw ay sumisinghot kasama si Maricel. Kaya nag-conduct ng pre-op at authority to op. Pero hindi nakita ni Morales. And here is Cathy Binag. Mismo, boom! Binigyan, sabi niya, pumunta siya sa bahay ni Lisa Nara, inabutan siya ng pulburon, tinanong siya, what do you want pala? Then sabi niya, no, I don't do that. And now, paulit-ulit niya sinabi na na-witness niya ng kanyang alindog, ng kanyang mga mata na si Marcos Jr. na presidenteng Bangag ay sumisinghot at naiiwanan ng residue. True enough, worldwide, nakita nyo sa araw ng kagitingan or araw ng kabangagan. Grabe mga kababayan. Ngayon, kung hindi pa kayo umaksyon, bahala kayo sa pangabuhi ninyo. Kung muna ang gusto ninyo, anong mahimo ko? Sige, Abe. Anong mahimo ni Maharlika? Diba? Walang makaka-intimidate sa alindog ko. Okay, may nag-comment ba? Yes! Hindi ako sa nagyayabang. Diba? Kung lalaban lang kayo ng harap-harapan kay Maharlika at hindi pa Romanian ang laban, kahit itlog nyo kusog, gagawin kong puti ang mga itlog ninyo. Lalo ka na Bangag.
isang hagis na kita. I'm serious. I told you, nang bata ako, lahat na nagbully sa akin, mapalalaki, binabali ko sila lahat. May iba nga, natsugi na eh. Hindi ako nagyayabang. Dapat kailangan yung matapang. Kasi kapag kayo'y duwag, forever kayong ibubuli ng mga bangag. Kaya lahat ng bangag sa buhay ko, na pinagdaanan ko, mga kababayan, lahat yon pinisikal ko sila. Hindi ako nagbibiro. Alam niyo ba dati, ng bata ako, tumutuloy ako sa alambre. Literal yon. Tumutuloy ako para ako si alagad ni Kalanchaw. Siya nakatanda nun. Tumatalon ako, bakit ako sa mga nyug. Parang junggoy lang, you know? But yun ang mga kababayan, kaluoy, kawawa tayong mga Pilipino. Lagi kayo proud Pinoy. Uy, mananalong medalya, proud Pinoy. Proud Pinoy. Tignan nyo, nalubog kayo sa baha. 'Di ba? Proud ba kayo na niloloko kayo ng isang bangag? Dapat dyan kayo maging proud Pinoy na lumalaban kayo sa mga bangag. Tigil niyo yung mga proud Pinoy pag may mga nanalong Miss Universe. Look at mga Miss Universe niyo. Nagsalita ba sila? Women empowerment. Alam nila ang kanilang mga partners na pulboronic at mismo sila ay inape. Sila ay inabuso. Pero pinili nilang magpakaabuso o tumahimik na lang kasi ayaw nila mawala yung prestige. That's BS. Minsan ka lang mabuhay. Kaya sabi ko sa inyo, wala akong believe sa mga, hindi naman lahat, sa mga beauty queen na yan. Kung hindi pa kangkang, accomplice ng mga bangag. Diba? Dapat nakita mo na at stake na yung bayan mo. You talk about world peace, safety and security, awareness ng mga bully, 'di ba? Bully-bully, pag 'di ba may mga ganung-ganung katanungan. Mismo yung mga ajowa nyo, 'di ba? Yung circle of friends nang bubuli, nandyan sa mga club, sa Makati kung saan-saan, harap-harapan nila latag ang mga pulburon, parang buffet lang na walang batas na sinusunod. Then you still stand with them and you keep your mouth shut. Then you are not a Miss Universe, darling. You are a worst universe. You're not Miss Universe. Worst. Kasi you allow these people to manipulate you. You allow these bangag people na mag-run pa sa government. Nasaan ang world peace? Paano ka magkakaroon ng world peace o peace of mind kung pulboronic ang circle of friends mo, even your partner, and congratulations, Cathy Binag, na lumabas ka dyan sa eksenang yan. Dahil wala kang magiging world peace die kapag bangag ang kasama mo.